Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Quezzo Escudero. Grabe po ang papuri kay Pangulong Marcos, no? Wala pa raw sa kalahati ng termino, napakarami na nagawa at nasa tamang lugar ang puso. Wow, puso, ayun pala, no? Heart kasi, heart. Okay, pag-usapan din po natin 'no, gustong, muling makipag-usap itong si, Representative Franz Castro tungkol po dito sa, peace talk. Gustong buhayin ni Representative Castro, peace talk po with NDF. Pag-usapan din po natin 'yan. Total nabanggit niyo si Gadon. May mahalagang papel. Kanina pinag-usapan natin yung ano, yung pinakamataas po 'to na poverty, yung self-rated poverty ng mga tao. Sa madaling salita, maraming Pilipino ngayon, majority ng Pilipino ngayon ang nire-rate nila ang sarili nila bilang mahirap. May kaugnayan ba diyan si Papa Gadon? Siyempre, kasi Papa Gadon siya, eh. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Alam po ninyo, ito po si Papa Gadon. Alam niyo po ba na ngayon lang po meron yan, yung advisor on poverty alleviation, presidential advisor on poverty alleviation, no? Kung kailan po nagkaroon tayo ng presidential advisor on poverty alleviation, ang tanging trabaho lang po ni Papa Gadon ay mag-isip, no? Advisean ng Pangulo paano mababawasan ng kahirapan. Napaka-ironic po. Dati po wala pong ganyang ahensya. Nagtayo po, no? Nagtayo po ng isang item. Nagbukas po ng isang item para po magkaroon ng trabaho si Gadon. Sa kasawiang palad, ganun po kalupit to si Gadon. Nililihim, walang nagbabanggit kay Gadon. Di ba trabaho mo yan, Gadon? Mag-iisip ka kung paano mababawasan ng kahirapan. Ganun po kapalpak. Kung kailan po mayroon tayong poverty alleviation advisor, tsaka po tayo nagkaroon ng pinakamaraming mahirap for over 22 years. Grabe, breaking the record po talaga. Congratulations, BBM. Congratulations sa mahusay mong pagpili ng mga tao. Si Papa Gadon. Okay, punta na po tayo rito, no? Ito po muna, unahin na natin to si Quezzo Escudero. Ang sabi po ni Quezzo Escudero, wala pa siya sa kalahati na, patungkol po to kay Pangulong Marcos, ha? Wala pa siya sa kalahati ng kanyang termino, pero marami na siya nagawa at hindi maikakaila na nasa tamang lugar ang puso ng ating Pangulo. Kaugnay sa paninilbihan sa sambayanan para maghanap ng solusyon sa problemang kinakaharap ng ating bansa at ituwid ang anumang baluktot at iayos anuman ang magulo at gusot. Alam po ninyo, natutuwa tayo kay Leni Robredo kasi nagsasalita po ng magandang pakinggan pero walang ibig sabihin. Ito po, ang dami pong walang ibig sabihin dito. Katulad po nito, nasa tamang lugar ang puso ng ating Pangulo. Ano po ibig sabihin ng nasa tamang lugar? Nasa kaliwa? Mahirap po iakyat pa to, no? Walang katotoran, eh. Ano pa? Kaugnay sa paninilbihan sa sambayanan para maghanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Wala pong kahulugan lahat yun. At ituwid ang anumang baluktot. Ituwid ang anumang baluktot
ano man na magulo at gusot. Hindi, no? Daig pa nito si Lenny. At least si Lenny may alam na, alam mo kung anong gagawin. Si Lenny, iaahon natin ang mga nasa laylayan. At least parang may ideya ka eh. Eto, naghanap ng solusyon sa mga suliranin. Itutuwid ang baluktot. Paplantyahin ang magulo at gusot. Iuunat ang mga tabingi. Lalaban ang mga maruruming damit. Ganun. Ang sasarap pakinggan pero walang ibang ibig sabihin. No, wala naman pong ibig sabihin 'yan eh. Yung sentence na yan pong pahayag na yan. Hahanapan ng solusyon ng bawat suliranin. Natural. Dapat kasi marami na pong nagawa si Pangulong Marcos. Natugunan niya ang problema ng mataas na presyo ng bilihin. Napababa ng 20 pesos ang bigas. Dapat ganun kung marami nagawa. Kay Pangulong Duterte, wala po kasi. Nasanay na tayo na 6 na taon na hindi tayo pinaiikot sa salita eh. Di ba? Mga PI kayo, papatayin ko kayo pag hindi kayo tigilan yung kalalaglag ng bala, mga PI kayo, papakain ko sa inyo yan. O di natapos yung problema ng may natatapos na problema. Okay. Isa-isayin natin. Tama naman yun. Wala pa sa kalahati. 2 taon pa lang si Pangulong Marcos. Marami na pong nagawa. Opo, lahat po. Lahat po ng mga nilutas ni Pangulong Duterteng problema, binalik po ni Marcos. Tulad po ng droga. Alam nyo sa mga komunidad nyo na meron ng droga. Dati, may problema tayo. Mga mangingisda na po magsabi. Hindi sila makapangisda noon sa West Philippine Sea. Hindi sila pinangingisda. Panahon ni Duterte, nalutas niya yan. Nakakapangisda na sila. Ngayon, hindi na naman. Wala pang 2 taon, na-reverse na niya. Lahat ng mga gain ng Pilipinas, na-reverse na. Tama po yung sinasabi. Kaya lang pabaliktad. Hindi niya naman sinabi na maganda yung nagawa. Sabi naman niya, marami na nagawa eh. Umaayon po ako kay Quezon. Nabaliktad na lahat eh. Yung mga gain natin sa war on drugs, balik na naman. Yung gains natin sa West Philippine Sea, gain natin yun, nakakapangisda na muli. Mas malupit ngayon. Nung panahon nga ni Pinoy, wala naman tayo nababalitaan na binobomba tayo ng water cannon. Pinalala pa. Bumalik na tayo sa problema nung time ni Pinoy, mas malala pa ngayon. 2 taon pa lang yan, ha? Yung mga presyo ng bilihin, grabe po ngayon. Ang lala na po. Record-breaking yan lahat. Wala pong ganyang kamahal na bigas nung panahon nung sinundan niya. 2 taon pa lang, na-reverse na po lahat. Yung airport natin, dati most improved airport. Marami po talaga nagawa. Bumalik tayo sa time ni Pinoy. Time ni Pinoy, yung airport, 10 worst airport in the world. Panahon ni Duterte, most improved airport. Panahon na naman ni BBM, worst airport in the world. Kasama na naman tayo. Kaya kung sasabihin nyo, marami nagawa, napakarami pong nagawa sa loob ng 2 taon. Lahat po, ne-reverse niya lahat. Mga nalutas ng problema ni PRRD, binalik niya naman lahat. Hindi, yun nga po nagawa niya. Pinalala niya. Yun yung ginawa niya. Hindi po negative, hindi po positive. Ang ginawa niya, negative. Wala tayong problema with China. Panahon ni Duterte. Bigla tayong nagka-problema sa sunod-sunod na mga ginagawa niya. Kabaliktaran. Di ba?
Eto na lang eh. Eto na lang po eh. Paano natin natitiyak na wala talagang kakayahan to? Yung kanya na lang kapartner, ka-unit team niya na lang. Unit team po yan eh. Sara Duterte, Bongbong Marcos. Yung ka-unit team niya nga, hindi niya magawang mapasuporta na sa kanya. 2 taon pa lang, nanawa na eh. Sinukuan na siya ng ka-unit team eh. Di ba? Sinukuan na siya ng unit team. Ka-unit team niya. Samantalang unity ang bukang bibig niya nung panahon ng eleksyon. Unity ng unity. Kaya po lahat to, balik po to lahat. Pati marami po nagawa. Maraming napamudmud na ayuda. Grabe po. Hindi nga natin malaman kung magkano yung pinamumudmud na yan. Ito lang po, yung namumudmud ng ayuda nang wala namang sakuna. Akala nila maganda yung mamudmud lang na walang direksyon. Ito lang po ang Pangulo na wala talagang direksyon. Pati po yung mga project eh. Yung ayuda na yan, ano po direksyon yan? Para saan yan? Ang daming nakapasok na kung ano-ano mga pinagsasabi, no? Nahihiwagaan talaga ako rito. Okay. Kaya tama po si Cheese. Marami nagawa, kabaliktaran. Na-reverse niya sa loob lang ng 2 taon. Grabe. Paakyat na sana yung Pilipinas eh. Sabay bumawi si Quezon. Na-realize na siguro na pucha, purim-purim mo brad. Totoo ba yung sinasabi mo? Ito po bawi niya. Hindi naman nating maasang magawa niya lahat yan sa loob ng 2 taon. Pero naniniwala ko dahil sa nandoon ang tamang intensyon at puso ng Pangulo, makakamit niya yan sa lalong madaling panahon. Walang katuturan lahat eh. Hindi natin inaasahan na magagawa niya yan lahat sa loob ng 2 taon. Tama po yun. Pero dapat nasa tamang landas man lang siya. Halimbawa po, yung ating pakikipag-ugnayan sa China, hindi naman po sinabing madali yan eh. Pero dapat nasa tamang landas. Katulad po ng ang ganda na ng samahan ng Pilipinas sa China eh. Alam nyo parang yung gobyerno natin tsaka yung mga alipores ng mga vlogger, dilawan eh. Ang dali po nilang ang na master nila, paninira. Yung mga dilawan na master nila yung paninira sa mga Marcos. Ito naman, mga Marcos na master nila yung paninira sa mga Duterte. Ano pa pagkakapareho? Parehong walang mga major. Pareho pong walang halos nagawa sa Pilipinas. Kasi umasa na lang na sisiraan lang namin yung kalaban namin, okay na kami. Hindi po ganun ng mga tao. Naghanap po sila. Dahil ang mga Pilipino, sino ka naman para mag-endorse? Total, pilosopohan yung gusto nyo eh. Sino ka naman para mag-endorse ng senador? Sikat ka bang tao? Namimiloso po to. Oo. Tapos mapipikon yung mga yan. Endorse niya raw si Casimero. Okay. Sa totoo lang po, nagtataka nga tayo kung ano yung achievement na ipe-present sa loob ng 2 taon. Hindi tayo hindi ko po alam kung paano po nila, pero eto po Senate President to. Mula po sa mga papuri ni Chis Escudero, mahihiwatigan po natin kung paano po yung report ng SONA. Ire-report po nila yan ng mga matulain. Magbibigay ng mga numerong walang kahulugan. Kasi madali lang po yan. May pumasok
May mga investment tayo na ganito halaga. Ang tanong, foreign investment ba yan? Kasi simple lang po eh. Ngayon, pinalalabas po nila. Pinagsasalita nila ngayon si Rason. Ngayon, in-interview naman si Ramon Ang. Pinagsasalita nila yung mga oligarko natin ngayon. Na nagsasabi sila maganda palakad ni Marcos, maganda palakad ni Marcos. Anong tingin niyo yung mga naghihirap? Maniniwala sa inyo? Iba yung palakad sa inyo. Kayo, nakikinabang kayo, mga oligarko. Ganun talaga. Pero ito po ang tanong. Ano pong sikat na korporasyon yung pumasok sa atin? Pumasok po ba yung Microsoft, Google, Tesla? Yung pong mga dinayo natin doon na nakipagpirmahan kay Pangulong Marcos na gusto nila mag-invest sa Pilipinas, pumasok ba sa atin? Yung malalaking kumpanya. Ano pong malaking kumpanya yung pumasok? Pasimplihin lang po natin, wag na po yung mga inaasahan natin, wag na inaasahan. Yung mga sinabi na lang nila. 1 million pabahay. Ano na ang 1 million pabahay? Mismong yung namamahala sa pabahay, Department of Housing, nagsabi na hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Yung 1 million pabahay. 20 pesos na bigas. Wala na pong nagsasalita ngayon ng 20 pesos na bigas. 49 yung naririnig kong bigas na target. 49 pesos. Yung 20 pesos na bigas, wala na po yan. Last SONA, ano yung sinabi? Humanda na kayong mga smuggler, hoarders, at mga fixers. Sabi ni Pangulong Marcos, bakit tumataas ang presyo ng bilihin? Last SONA to dahil merong hoarder, mayroong mga smuggler at price fixer. Pinaghanda yung mga smuggler. Humanda na kayo. Hahabulin namin kayo. O 1 taon makalipas. Naghahanda ngayon. Baka naghanda niya. Mayroon po ba kayong narinig na iniharap ni Abalos? Ito po, nahuli namin ng mga smuggler. Wag na po yung sa inaasahan natin. Hindi na nga namin kayo sinisita kung ano na itayo yung build eh. O build better more eh. Sa mga sinabi nyo na lang. Wag na yung mga inaasahan namin na sabi nyo, ayaw nyo ng China ang magpopondo ng Mindanao Railways. Meron na ba kayong nakitang kapalit ng China? Kasi popondohan na dapat ng China eh. Ipa-follow up nyo lang. Alangan namang ang mag-follow up pa, China. Ipa-follow up nyo lang. May plano na-approve na ng NEDA. Dumaan na sa mga scrutiny ng kung sino-sino. Ipa-follow up nyo na lang sa China. Asa na yung kapalit? Ayaw nyo ng China. Sino na kapalit na magtatayo? Sa inyo yan Sa mga sinabi nyo na. Hindi na po sa amin. Asa na yung sinabi ni Pangulong Marcos na pagpapatuloy yung pakikipagkaibigan sa China? Yan. Pinakamataas. Pupunta po ako bukas. Kita-kita po tayo dyan. Umaga pa lang, nariyan na ako. Paikot-ikot na ako rin. Babiyahin na ako na 8:00. Okay. Ito po. Around 70 medical societies and healthcare organization on Friday. Ngayon po yan. Urged President Marcos to order the return of 89.9 billion unused funds
to the Philippine Health Insurance Corporation for individual healthcare needs of the poor. Alam niyo, ang dami pong kailangan ng mga poor eh. Eto alam niyo ba dito lang sa bansa natin na hindi tayo nagpapa-check up taon-taon? Wala tayong annual check up eh. Paano? Hindi libre. Tapos, dapat binigay nyo na lang, no? 'Di ba? In-announce nyo na lang, dahil hindi nagagamit tong ibang pondo ng PhilHealth, lahat po ng 50 pataas na miyembro ng PhilHealth, libreng annual check-up. Bakit nyo kukunin at ilalagay sa unprogram funds na pwede nyong ilagay kung kailan nyo gusto? May proyekto naman tayo, Esplanade. Nakita nyo ba? Ang ganda-ganda na Esplanade. Ang dami nang pumupunta dyan sa Esplanade na yan. Mainit po. Yan po ang priority natin eh. Kagandahan, di ba? Esplanade, pa-concert. Okay naman yung Esplanade, wala akong problema dyan. Pero kung yan ay pa-priority nyo, para maharlikapan pa, para saan? Okay, punta po tayo rito sa ibang balita. Mamaya po mga tanong. Ito po, ayon dito kay Franz Castro, sabi ni Franz, nananawagan po si Franz Castro, House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro called on President Ferdinand. Ay putya, grabe to Itong politiko Called on President Ferdinand Martin Romualdez. Tindi President Ferdinand Martin Romualdez. Grabe tong politiko na to. Ginawa ng President si Romualdez. Baka nagkamali lang. Ferdinand Marcos, no? To officially reopen peace negotiations with National Democratic Front of the Philippines, NDFP. Alam mo, Franz Castro, ikaw mahilig ka magsalita ng red tagging. Di ba? Mahilig yan. Nire-red tag kami. Ayan, no? And paano ka hindi mare-red tag? ACT Teachers Party List ka. Alliance of Concerned Teachers. Binoto ka ng mga teacher. Representative ka ng teacher. Tapos mananawagan ka na mag-peace talk yung NDF tsaka yung Pilipinas. Tapos pag sinabi na kayo ay front ng NDF, ay nire-red tag kami. Wala. Di ba? Kayo yung gumagawa na mag-red tag sa inyo. Bakit hindi? Yan yung una kong tanong. Ano yung panawagan mo para sa mga teacher? Manawagan ka para sa teacher, hindi para sa NDF. Huwag niyo raw kalimutan ng mga middle class. Correct. Pag ang middle class, nabuisit na. Hindi, baka gusto niya mabasa ko. Nabasa naman natin. Anong concern ng mga teacher yung pinanawagan mo sa Pangulo ng Pilipinas? Okay, para lang po siguro hindi tayo maligaw, no? Kasi ang sarap pakinggan, peace talk. Ang sarap, bakit nga na lang hindi makipag-peace talk? Alam niyo po, sa mga hindi po nakasubaybay sa atin, sa mundo sa Pilipinas po, sa parte ng mundo na tinatawag na Pilipinas, mula po kay Cory Aquino, lahat ng Pangulo ng Pilipinas nakipag-peace talk,
diyan sa NDF. Ang tanong, natigil na po ba yung insurgency problem natin? Buhat nung 1986, hindi pa rin po. Hanggang kay Rodrigo Duterte, nakikipag-pistok tayo. Binigyan pa sila ng 3 cabinet official nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapat talaga eh. Gusto talaga ni Pangulong Duterte na makipag-pistok eh. Binigyan pa sila ng cabinet member sa Department of Agriculture, Department of DSWD, at saka yung isa, yung sa agrarian reform. Tapos narindi si Tatay Digong, sa kabila ng lahat, anong ginawa? Nang ambush pa rin. Ano yung sinasabi ng mga dating miyembro nila na sumuko na sa pamahalaan? Ginagamit nila yung pistok para magpalakas. Wala naman pong natigil. Tuloy-tuloy naman po yung hindi po natitigil. Ibig sabihin, ilang presidente, Cory, FBR, ERAP, Gloria, Pinoy, Duterte, 6 na presidente. Ilang dekada na yan? 50 years na kayo. 6 na presidente nagtangka. Ibig nyo sabihin, palpak lahat yung 6 na presidente kaya hindi tumitigil? Si Tatay Diggs na mismo inambus. Kita nyo? Yun yung isusukli nyo kay Digong Duterte. Kaya wala po yan eh. Magpapalakas lang sila. Yung NTF-ELCAC, yun po ang pinaka-the best na solution para dito. Kasi whole of government approach. Merong pangkabuhayan package. Okay. Sana ang iniisip mo para sa mga teacher, para sa mga estudyante, nananawagan ka para sa NDF. Tapos pag sinabihan kayo na may ugnayan kayo ng NDF, red tagging. Wala. Hindi po ba? Kung wala kayo ugnayan, bakit mo ipapanawagan yan? Pakasimple. Halimbawa ako Maisog Rally. Kung wala ko ugnayan sa Maisog Rally, wala akong kaalam-alam sa Maisog Rally, paano ko mananawagan ng mga Maisog sumama kayo sa rally kung wala akong kaide-ideya kung ano yung Maisog Rally? Ibig sabihin, alam ko yung pinaglalaban ng Maisog. Kaya ako sumasama doon sa rally nila. Hindi lang ako nagko-cover. Nananawagan pa ako, sumama kayo bukas. May Maisog Rally. Tapos ikaw nananawagan ka para sa NDF, sabay sasabihin mo, wala kang kinalaman sa NDF. Red tagging pag inugnay kayo. Putya. Ginagawa nyo kasing mahina kokote ng tao eh. Hindi. Nung simula po yun, Maisog kontra Chacha lang. Pero ngayon po, uminog na yung Maisog. Okay. Isa pa. Convicted na yan. Martin, anong gagawin nyo? Meron kayong sinuspinde, di ba? Si Tebes, hindi pa convicted. Convicted ba sa Tebes? Baka magkamali ako, puta. Convicted na pala, tapos akala ko hindi pa. Ano, boss palpak yung 6? Ano yung 6? Hindi, ibig sabihin yung Maisog na samahan na yan. Di ba? Pinapaboran natin yan. Kasi karapatan ng tao yan eh. Okay. Tignan ko lang kung meron pa. Meron pa ba tayong nakalimutan?
At alam kong atat na yung iba sa inyo na makipag-ano. Kaya dapat tuloy na yung NTFL Cup. Sabagay, wala tayong magagawa kung gusto talaga kung gusto talaga ni BBM na ano na eh. Pinapalagan na. Ito lang ha, ito lang po yung ano. Wala po akong ano, wala po ko alam kung sino po ang atin diyan sa mga rally ng Maisog. Hindi po sinasabi, wala po hindi ako naka-attend kasi, hindi ako naka-attend. Yung doon lang sa panawagan, hindi ako naka-attend ng press conference eh. Kaya hindi ko po alam. Sa mga umattend na lang sa press conference. Okay, yan lang po ang ating ano. Give peace. Ay, oo nga pala, at least ngayon binabanggit tayo ni Donald Trump, di ba? Narinig ko, putya si Biden ang tagal dahil sa pagsunod sa ng pangulo namin. Pagsunod sa ng pangulo namin, napahama kami rito sa China eh. Nasira yung pakikipagkaibigan namin sa China eh. Hindi niya nababanggit eh. Yung Pilipinas na kapartner eh. Ibang turing sa atin eh. At least si Donald Trump binabanggit yung Pilipinas na mahalaga tayo sa kanila. Pero may pag-asa tayo, kaya nakakakaba po talaga si Donald Trump. Alam niyo kung bakit? Papayag kaya yung mga powers behind, no? Nakita po natin ngayon, no? Napakamakapangyarihan po yan. Huwag po nating, kumbaga, ilang pangulo na yan, di ba? Si JFK, pinaghinalaan na pinatira din ng makapangyarihang grupo na yan. Papayag kaya sila sa balak ni Trump kasi may mga pumapabor po dyan eh. May napapaboran po na nagkakagulo sa mundo. Yung pong mga mahilig magbenta ng mga armas. Hindi po ba? Yung mga kumikita po sa digmaan. Pabor na pabor po sa kanila pag may conflict eh. Mukhang eto si Donald Trump, hindi siya pabor sa mga conflict. Kasi magaling po eh. Magaling na businessman eh. Makikipag-deal yung si Donald Trump sa China, makikipag-deal si Donald Trump sa Iran tsaka sa Israel. Sabik na rin, gusto rin ni Putin, naniniwala rin si Putin na kayang mapigilan ni Donald Trump yung digmaan sa Ukraine. Simple lang kasi sa Ukraine, wala pong ano eh. Sa Ukraine kasi, bakit simple lang? Nabubuhay lang yung Ukraine habang may nagbibigay pa sa kanila ng armas, nagbibigay pa ng pondo, subukan mong tigilan nila. Kaya tigilan yung pagbibigay ng pondo. Mangangayaw na rin yan. Okay, yan lang po mga kapatid ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Pwede